Tulong! Ito ang sigaw ngayon ng Gilas, particularly kay Justin Brownlee. Kung gusto ng Gilas na makaabot sa medal round, ay kailangan ni Justin Brownlee ng tulong galing sa kanyang mga teammates. Pero, I am not bothered sa pinakita ng Gilas. It is a typical Tim Cone style, o sabihin nating ito'y tatak Ginebra na kung saan nagpapatambak sa una, hahabulin sa third quarter at magkatalo na lang sa dulo. Karamihan, mga come from behind victories. Kaya nga, tinawag silang never say die hanggang ngayon. Kung Ginebra fan ka, ay alam mo ang aking sinasabi. Pero the problem with Gilas ay hindi ito Ginebra team, and it takes time to build a culture and character. Nandoon na tayo sa third quarter, pero wala pang never say die attitude ang present Gilas team. Kaya instead na lumamang, ay bumitaw na lang at tinambakan pa sa dulo. Ito ang nagpatalo ng Gilas. They had a chance, pero hindi nila na-sustain ang energy pagdating ng fourth quarter. Okay naman ang laro ni Justin Brownlee. Naka-double-double rin si Scottie Thompson. At si Japheth Aguilar played his best game so far sa Asian Games with 8 points and 8 rebounds. Pero, bakit naglaho ang ibang mga players? The last time I checked, ay meron tayong 2 naturalized players. Pero, napakalamya ang nilaro ni Ange Kouame at hindi naramdaman ang kanyang presence. Calvin Oftana is becoming one of the new favorites of Coach Tim Cone. Pero mukhang hindi nakadeliver si Calvin Oftana, shooting 0% from the field. Playing almost 30 minutes. 0 out of 7 sa buong laro ang TNT Gunner. Si CJ Perez naman ay maganda ang depensa and intensity na pinakita sa third quarter. Pero napakasakit sa mata tingnan ang kanyang 2 out of 9 field goal, scoring only 5 points. Pati si Chris Ross ay kulang sa energy at si Chris Newsome ay below par ang pinakita. I expect Chris Newsome to be more aggressive next game dahil magaling naman talaga siya. Kaya ang story ng laro ay ito. Kailangan ng tulong ni Justin Brownlee. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, still on the right track si Carlo Paalam para sa kanyang pagbabalik sa Olympics at pag-angkin ng gintong medalya sa 19th Asian Games matapos niyang talunin si Uulu Munarbek sa 8-back ng Kyrgyzstan nitong Sabado sa Hangzhou Gymnasium. Ang Tokyo Olympic silver medalist ay nagwagi sa isang mahigpit na laban kontra Kai sa 8-back sa 57kg division, kung saan nakuha niya ang 4-1 decision upang masiguro ang pwesto sa quarterfinals. Inilarawan ni Paalam si Setback bilang isang matalinong fighter na ginamit ang kanyang tangkad and reach advantage to make the back and forth fight a competitive sa harap ng maraming tagahanga. Matalino ding maglaro. Ginamit yung tangkad at experience niya. Doon kami nagbe-base sa skill at sa style. Matalino talaga. Yan ang sabi ni Carlo Paalam tungkol sa kanyang kalaban na si Setback na siyang bronze medal winner in this year's World Championship in Tashkent, Uzbekistan. Itong nakalaban niya, legit talagang 57kg yan.
nag-bronze ngayon sa World Championship. Kasama ni light heavyweight Yumir Marshall, isa na ngayon si Paalam sa dalawang natitirang Pinoy boksingero na patuloy na lumalaban para sa gintong medalya at sa pagkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa Paris Olympics sa susunod na taon. Ngunit malaking hamon ang quarterfinals para kay Paalam. At ang reigning world champion na si Abdulmalik Khalilkhov ng Uzbekistan ang kalaban ni Paalam sa susunod na round matapos na nakakuha ng unanimous decision laban kay Nguyen Van Duong ng Vietnam 5-0 sa round of 16 match. Ang 23 years old na si Khalilkhov ang nagwagi ng ginto sa 57 kg sa Tashkent World Championship at sa Asian Championship sa Amman, Jordan noong nakaraang taon. But the quarterfinals will be a huge challenge for Paalam. Halos lahat sila sa division namin malalakas, sabi ni Paalam. At ang quarterfinal round is set on Tuesday. At si Yumir Marshall ay nakapasok sa quarterfinals ng light heavyweight sa 19th Asian Games nitong Biyernes ng gabi matapos magwagi laban kay Nguyen Mang Kuang sa Hangzhou Gymnasium. Nakamit ng Olympic bronze medalist ang 5-0 na panalo laban sa parehong Vietnamese fighter na kaniyang tinumban noong nagwagi siya ng ginto sa middleweight noong 2019 Southeast Asian Games na ginanap sa Maynila. Sa ikalawang round, binagsakan muli ng ating 27 years old na si Marshall si Nguyen matapos ang magandang right hook sa jaw nito. Sa kabila ng magandang performance ni Yumir Marshall, si John Marvin, ang isa pang pambato ng Pilipinas sa boxing, ay nakaranas ng masakit na pagkatalo sa kanyang heavyweight bout laban sa Koreanong si Jong Jae-min. Sa isang masamang twist ng kapalaran, natapos ang laban dahil sa RSC, referee stop contest, sa may natitirang 45 seconds na lamang sa unang round. Ang pagkatalo ni Marvin ay nagpababa sa bilang ng mga membro ng Philippine boxing team na lumalaban sa Asian Games. Sa ngayon ay nag-iwan lamang ng dalawang boksingero meron pang chance na makasungkit ng medalya at ito ay sina Yumir Marshall and Carlo Paalam. Sa kabila nito, patuloy ang pagsuporta at paniniwala ng mga Pilipino sa ating mga boksingero. Umaasa ang buong bansa na magtatagumpay sila at magdadala ng karangalan sa Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng boxing. Ang kanilang husay, dedikasyon at tapang sa loob ng ring ay patuloy na pinapahalagahan at pinagmamalaki ng mga Pinoy. At ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Ang ating boxing team ay nag-iwan na lamang ng dalawang medal hopes kay Yumir Marshall and fellow Olympian Carlo Paalam. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sport.